So sobrang excited namin, di namin namalaya na maling terminal pala napuntahan namin going to Korea. Ano kaya ang mga tanong sa amin ng immigration officers? Siyempre, hindi pwedeng hindi lalamon agad pagdating sa Korea. Nagtry kami ng iba't ibang street foods at ang sarap-sarap nila. Hello! On the way kami ngayon sa Terminal 3. Galing kami sa Terminal 1 kasi mali pala yung napuntahan namin terminal. Yung plano pala namin ay nasa Terminal 3, going to Korea. Buti na lang at maaga kami at meron pa kaming time para mag-transfer ng terminal. First time namin sumakay ng Jeju Air and so far sila yung pinaka-generous pagdating sa bagahe kasi lumampas kami ng 1 kilo pero pinago pa rin nila kami. Sobrang haba ng pila ng immigration guys pero hindi na kami nag-video doon kasi bawal talaga mag-video. Sa immigration walang tinanong sa akin pero sa asawa ko tinanong siya kung kailan kami uuwi. Yun lang. 4 hours pa lang ang biyahe from Philippines to Korea guys and ang lahat ng kanilang flight attendant ay Korean, walang Filipino. Si mga Pilipino is doon lang sila sa check-in counter. 11:30 kami umalis ng Pilipinas at 4:30 kami dumating sa Korea. July 4 kami na madaling araw dumating at sakto birthday din niya. This is my 3rd time sa Korea guys and sobrang manghang-mangha pa rin ako sa lugar na ito. Sobrang ganda at sobrang magical talaga. Bumili lang ako ng ticket sa labas guys and one ticket is cost 17,000 Korean won which is more or less 700 pesos going to Myeongdong kasi andun yung hotel namin. Sobrang strict ng mga Korean sa oras guys. Yung aming schedule is 6 AM pero dumating yung bus around 5:55 AM at eksakto alas 6 ng umaga alis na ang bus. Kung wala ka sa linya may iwan ka talaga. 1 oras ang biyahe na ito kaya medyo nakatulog ako while going to Myeongdong. Dumating kami around 7 AM at naglakad-lakad muna kami kasi 3 PM pa ang check-in namin sa hotel. Pero sinabihan nila kami na pwede namin iiwan yung aming mga bagahe sa reception at balik lang kami mamaya mga 3 PM para mag-check-in. So diretso kami sa Myeongdong at naglakad-lakad kami baka meron kami makitang pwede namin kainan. Akala ko sobrang init dito sa Korea kasi sabi nila sobrang init daw ang July at August pero medyo malamig pa yung hangin at so meron kami nakita nag-iisang open na pwede nating kainan so bumili kami ng sandwich at saka yung 2 odeng syempre yung sabaw niya at saka 2 gatas for our breakfast at hindi kami nagsisi kasi sobrang sarap niya at nakakabusog talaga. Ito yung literal na unang kagat laman lahat, hindi unang kagat tinapay lahat. Yung odeng niya medyo maanghang yung sabaw at saka yung lasa, sa atin hindi naman ganun. Pagkatapos namin kumain, lakad-lakad muna kami kasi baka meron kaming mahanap na pwede namin bilhin para kay Yuna. Kasi gusto-gusto ni Yuna ng kurumi. Yan, so dahil sa gustuhan niya, ayan, nakabili kami ng madaming kurumi items. First time ko din sa Myeongdong Underground Shopping Center, meron palang ganito. Bumaba kami dito kasi naiihi kami, naghahanap kami ng CR. Pwede ka na mapapalit dito ng pera guys from peso to won or peso to USD. At nakakatawa itong caricature na ino-offer nila is 15,000 Korean won lang per person. A5 na size na yan. At nagkape na lang kami pamatay oras kasi time check it's 10 AM pa. So nag-asa ko ulit sa hotel kung pwede ba kung sa lobby na lang kami magtambay hanggang alas 3. Pero ang bait-bait nila kasi 12:57 pina-early check-in nila kami kasi para nakita nilang pagod na pagod kami sa biyahe. At mag-room tour tayo guys. So pasensya na kung medyo magulo yung aming kwarto kasi noon dito prepared na talaga. Pagpasok namin yan, katabi lang ng CR yung bed and sobrang linis at bango niya. You can book this through Agoda. Ang name ng hotel is Phil Stay. Ayan, so check nyo doon guys. So natulog muna kami around 1 PM. So nagising kami around 6 and going out kami para mag-dinner. Medyo maraming turista for today's video and medyo malamig yung hangin this time. And ako lang ata yung nakasibles dito. And we decided to eat here. This will be our first and last time nakakain dito kasi sobrang mahal. So we thought na sa presyo niya medyo okay yung food. Okay naman yung food pero hindi lang ako nasarapan sa sabaw. And yung nilagay nilang karne is isang slice lang pala. That is 55,000 Korean won. Yung slice na yan. And akala ko may refill pa, wala na pala. So total bill namin is around 80,000 Korean won. Ang cute-cute ng mga octopus. Oh. Pwede niya kainin gusto nyo. Pero papaluto niya pa. And naglakad-lakad na lang kami around Myeongdong para i-check yung mga stalls na bagong open kasi kaninang morning wala pang mga stalls, isang stall pa lang si Adjuma and ngayon ang dami-daming stalls na pwede nyo pagpilian. Tinry namin yung egg bread and yung lasa niya is parang waffle na merong egg.
Meron din chicken na bukas ay babalikan namin for our dinner and lunch. Ito yung vendor sa Korea na magaling magtagalog. Ma-amaze ka talaga sa patorch ng mga tao dito tulad nito. Niluluto na siya, tinotorch pa, o diba? Double dead. Meron pa silang Oreo, churros na itry namin bukas. Meron din cotton candy and marshmallows, croissant, taiyaki na hugis isda. At syempre yung viral sa atin nga bakailan lang na tanghulo. Nakakalaway din yung tokboki na dito, tingnan nyo. And yung chicken skewers nila, nakakabusog yan. Isang stick lang pero bubusog ka na. At meron ding maliliit na crispy crabs. At yung hipo nila guys, halos hindi siya harina. Laman siya lahat. Tinry din namin yung cheese and custard nila. Sobrang sarap. Grabe. Sobrang sarap niya kasi nagbe-blend yung tinapay niya at saka yung mozzarella. Diba walang lasa yung mozzarella tapos matamis yung tinapay. So ang sarap ng combination nila. Yun lang. Salamat sa pagtanaw. Bye. See you tomorrow.